So good day guys. For our video tutorial for the day is about the 6DOF na robotic arm. So ang pinagkaiba nito dun sa ating 4DOF na robotic arm is meron tong 6 na servo motors na nagko-control dun sa arm. So mamaya i-discuss natin yung parts ng arm na ito, then titingnan din natin yung code ng ating arm na ito. So ang pinagkaiba, ang isa pang difference ng dalawa is itong 6DOF na robotic arm is mas malaki ang servos nito kumpara dun sa ating 4DOF na robotic arm, since mas marami tong dala compared dun sa ating 4DOF na robotic arm. So sa controls naman niya, mas ang capability ng kanyang control is much better than the 4DOF robotic arm, kasi kung makikita nyo, maraming servos na pwedeng igalaw natin. So including itong yung grip na which is yung 4DOF meron din. So yung 4DOF wala nitong wrist roll at saka yung ating wrist na pitch. So yan. So mas stable din yung galaw ng ating 6DOF. So ang disadvantage lang nito, kung ito ang gagawin yung project, is the cost ng kit na ito. Halos doble kasi ang presyo ng kit na ito compared dun sa ating 4DOF. And itong robotic arm na ito is mas marami rin ang load bearing niya ay mas malaki rin, since all metal ito. Wala siyang plastic. Yung servo motors niya ay mas malalaki. Yung total body niya is all metal. So to control this robotic arm, we will be needing 3 na joysticks, since 6 yung kanyang servo na kokontrolin. So sa kada joystick mayroon tayong 2 servos na kokontrolin. So let's go. So for the diagram, meron tayo ditong yung parts ng ating 6DOF na robotic arm. Meron din tayong yung ating mga joystick modules, yung ating mga servo motors, at yung corresponding na position ng ating mga servo motors. So like the 4DOF, yung ating positive at saka negative ng ating mga servos at mga joystick hindi na natin inilagay, since magka-crowded lang yung ating diagram ng positive at saka negative. So nag-note na lang ako dito na i-connect ang lahat ng positive ng mga servos natin at saka yung positive ng ating joystick to VCC. Kung makikita nyo dito, 5 volts. And yung ground, which is yung black, lahat ng ground nila i-connect natin sa ground ng ating power supply. Since itong power supply na ito I recommend na 5 volts 10 amps para kung sakaling
mag-stack yung ating robotic arm. So, meaning na nag-stack, hindi niya mabawi yung position niya dahil ng masyadong malaki ang load sa position na yon. So, yun ay makikita nyo maya-maya. Papakita ko kung paano na i-stack itong ating servo, ang ating robotic arm, and kung paano ito maiwasan. So, for this robotic arm, we have 6 parts ng ating control. Meron tayong waist, merong shoulder, elbow, yung wrist pitch, wrist roll, at saka gripper. So, mamaya-maya ipapakita natin kung alin yung mga waist, shoulder, elbow, wrist pitch, wrist roll, saka gripper. Para mas makita nyo ng mas malinaw. So, for the servo, I have here a connection to our sensor shield. So, gumamit ako ng sensor shield dito para yung ating mga servos is directly connected na dun sa ating sensor shield na hindi tayo magwa-wire additionally. So, yung ating mga joystick, ganun din. So, ang pinagkaiba ng connection ng servo at ng joystick, ang joystick modules natin is connected to analog pins, yung ating mga signals. While the servos are connected to the PWM pins of our Uno board. So, kung gusto nyo pang malaman kung ano yung PWM pins, I suggest na i-google nyo muna for now, kasi may PWM pins ang ating Uno board. Pero dito sa ating tutorial na ito, lahat ng signal pins ng ating servo is PWM pins. Since yung mga pins na yun yung ginagamit for controlling servo motors. So, medyo malabo dito, but pag pinakita natin ang code, makikita natin yung pin connection ng bawat servo kung saan natin i-connect. Okay, so just for visual presentation, pwede nyo itong gayanin since ganito naman ang position ng ating sensor shield. So, okay, pakita natin ngayon yung parts ng ating 6DOF na robotic arm. So, for the parts, pakita muna natin yung ating waist. So, ating waist ay this part. So, ito. Ito ang responsible sa movement na ganito. And then, next is the shoulder. Ayan muna natin. Shoulder, ito. Yan. Ito yung servo na yun. And then, the elbow. Ito naman siya. Ang ating wrist pitch. Yan. So, for our wrist roll, so, ito ang one thing na wala yung ating 4DOF na robotic arm. So, this one repositions your robotic arm on whatever object you're going to pick. So, makaka-grip siya ng ayon since na re-reposition yung ating gripper. So, and lastly, the gripper. Yan. So, ito yung ating sa wrist roll and ito yung sa ating gripper.
So, kung makikita nyo rin yung ating current na kinakain ng ating mga servos ay nasa 0.9 amps. So, kaya hindi ko nire-recommend yung 5 volts 2 amps since pag nagsabay-sabay yan, maaari yang umabot ng ng 2 amps pataas, lalo na pag nagkaka-load or pag nai-stack yung ating servo. Kasi kung may stack man yung ating servo, kailanganin ng servo ng much more na power since constant voltage naman tayo, edi sa current siya kukuha. Then, kung hindi kaya ng power supply nyo, malamang masira yung inyong power supply na 5 volts 2 amps na gamit, kung yun yung inyong gamit. Pero, kung 5 volts 10 amps, okay na yun ang gamitin nyo. Para sure lang na safe yung ating mga parts pag na-control tayo ng robotic arm. So, ang last na lang natin i-discuss is the Arduino code of this project. So, simple lang naman ang code ng project na ito. Medyo kahawig na siya ng 4DOF since joystick control naman ang ating mga robotic arm na video tutorials. And ang robotic arm kasi mostly ay ginagamit for automation. So, most probably, kung may joystick yung ating robotic arm is to manual control the robotic arm. Pero sa mga industry natin, itong mga robotic arm na ito is automated sila. Depending kung ano ang task na binigay sa mga robotic arm. So, there are many possibilities and use of robotic arms in the industry. So, pakita na natin ang ating code. Let's go! So, for the code, we have here 6DOF code. So, ang kailangan natin library dito is only the servo. Since ang library naman na servo is included in the Arduino IDE already upon installation. And yun na lang ating ginamit para hindi na masyadong mahirapan ang ating mga magda-download ng code na ito since ginagawa na naman natin itong mga tutorial na ito for them to experience robotics, mostly for STEM students. So, itong code na ito is just the basic of what you can do with the 6DOF robotic arm. So, ito na. So, meron tayong servo 6. So, meron akong for servo waist, servo shoulder, elbow, wrist pitch, wrist roll, and gripper. So, ito pinaghiwa-hiwalay ko ng declaration ng servo. Para rin madaling maintindihan ng ating mga viewers kung para saan ba itong mga pins na ito. So, we have here pos equals to 90. So, itong pos na ito, this is the initial position of the servos of the robotic arm. So, 90 degrees. Kung napanood nyo yung may video tayo na about the assembly ng 6DOF na robotic arm, gumamit tayo doon ng servo positioner na which is another video. So, yung servo positioner na yon is
to align the servo motor 90 degrees para kapag pinower up natin, naka-reposition siya. Pero by using that repositioning, hindi pa rin siya ma-perfect. So, we might as well use manual repositioning. So, ang manual repositioning natin is in Tagalog, manual mong tatanggalin yung mga servo dito, yung sa shafting niyan. Then, pag natanggal mo, i-reposition mo yung servo motor kung ano ba yung position na gusto mo. Then, saka mo ibabalik yung screw. So, halimbawa ito. So, pakita ko ha. Itong mga servo na ito connected to by these screws. So, this one and this one. So, dalawa. So, to manual reposition the servos, tatanggalin natin ang screws na ito. Then, tatanggalin natin yung pagka-connect dun sa kanyang servo mismo. And then, we will reposition the servo na naka-power up. Then, saka natin ibabalik yung screws niya para makuha natin yung position na gusto natin. So, wala naman kasing standard kung ano ang initial position ng mga robotic arms. So, you might as well experiment with what you have. And since ang mga videos naman ito is about learning experience with the robotic arms and electronic kits. Balik na natin. So, nasa na tayo? So, balik tayo dito. So, ito kasi ang aking code na ito is originally from 4DOF na code. I just edited some parts of this code para ma-apply natin dito sa ating 6DOF. Since kaibahan naman nila sa code is parehas naman silang servo, ang difference is 6 ang servo ng 6DOF and the 4DOF has 4 servo motors. So, since ito naman ay code, walang kinalaman dito ang ating mga power supply and etc. So, let's just continue with this code para matapos na natin itong code na ito. Then, magamit nyo yung code na ito din dun sa inyong project kung may project kayong robotic arm. So, we have the joystick, we have the JT waist, JT shoulder, JT elbow, wrist pitch, wrist roll, and the gripper. So, meron ako ditong analog pins, yung katulad ng pinakita ko dun sa ating diagram. So, makikita nyo dito ang kanyang actual na connection. Since yung ating sensor shield naman meron niyang labels ng A0, A1, A2, A3, and so much more. So, pakita ko lang itong ating sensor shield na madali. So, ang ating sensor shield ay meron niyang pins na nakalagay sa kada connection nyo dito. So, makikita nyo dito from 0, 1, 2, 3, 4, hanggang 13 nandito. Then, yung ground. And also, kada pin niya meron niyang label na GB at saka S. Katulad ng meron din siya dito, GBS.
So, ang GVS, ang ibig sabihin is, yung G is the ground, yung V is the VCC o yung 5 volts, and then the S, the signal pin. So, meron din tayo ditong analog pins. Kung makikita nyo dito, A0 hanggang A5. So, dyan natin connect ngayon yung ating mga joystick sa mga analog pins na yan. So, ang servo, directly naman natin kinoconnect yan dito. Kaya, nire-recommend ko din na gumamit na lang kayo ng sensor shield. So, yung power naman natin, nakakonect lang siya dito. Yung ating BCC at saka yung ground. So, parang ready na siya for this kind of project. So, specifically for robotic arm. Since napakadali ng gamitin ng sensor shield na ito, since direct connection lang siya mula dun sa ating parts ng robotic arm, yung mga servos natin, and the joystick to our Arduino board. So, okay. So, continue na natin itong ating code. So, for this line, we have the POS waist 90, shoulder 90, elbow 90. So, ibig sabihin nito, ang initial position ng lahat ng servo ko is 90 degrees. So, pag pinower up ko yung aking robotic arm, 90 degrees ang initial position ng ating mga servo. So, for the board setup, meron ako ditong serial. Since yung serial natin, ginagamit ko para malaman ko yung position ng aking mga servo motors. So, we have here the servo ways that attach. So, dito ka nagseset ng pins ng ating mga servo motor. So, for the servo ways, nakakonect ka sa pin 3, servo shoulder, pin 5, elbow 6, yung wrist pitch 9, and wrist roll 10, and lastly, the gripper pin 11. So, bear in mind that lahat ng pins na itong ginamit ko is PWM pins ng ating Arduino Uno board. And then, naglagay ako ng konting delay. Then, dito na ngayon gagalaw ang ating mga servos. So, may delay ako na 500 milliseconds. So, para hindi sabay-sabay na nagalaw upon initialization yung ating mga servos. So, isa-isa ko siyang pinagagalaw. So, maybe this is mababa pa. Pwede nyo i-increase to ng 1 second para after 1 second, saka lang iibo yung next na servo. So, ginagawa ko ito dahil para hindi sabay-sabay yung kanyang galaw. Kasi pag sabay-sabay siya, minsan, nauuna pang mag-initialize yung ating elbow. So, minsan may nasasagi dito sa aking table. So, inuna ko muna shoulder, bago elbow, then the wrist pitch, and so on. So, for the loop, meron tayo ditong kung napanood nyo na yung ating 4DOF, same lang sila ng sequence ng code dito. So, meron ako ditong analog read ng joystick for the waist. So, kapag less than 400, move siya sa isang side. So, ito ay negative post increment. At kapag greater than 600, increment naman ang kanyang position. So, itong post increment na to, kung makikita nyo dito sa bandang taas, equals to 1. So, ito yung
adjust ng speed ng aking mga servo motors yung galaw ng ating robotic arm. So kapag in-increase nyo yung post increment na yun into 5, medyo mabilis na yung inyong robotic arm. Pero pag nabilis kasi ang movement ng mga servos, mas mahirap siyang kontrolin kaysa sa mabagal ang kanyang movement. Maliban na lang kung predefined na movement nyo, ginawa nyo automatic na yung inyong robotic arm and alam nyo kung anong position ang sunod-sunod. So, pwede nyo gamitin yung mas mataas na speed na yun. So, meron ako ditong code na kabaliktaran. So, kapag less than 400, negative siya. At saka kapag greater than 600, pa-positive naman yung position. So, anong nangyayari dyan, kung may current position ako na 90 degrees, kapag inibo ko yung aking joystick dito, yung 90 degrees, minus 1 ng minus 1. So, hanggang umabot siya ng 0, na kung makikita nyo dito, meron akong mga pulseways less than 0. Pag less than 0, yun ay mga negative 1, negative 2. Pag umabot siya ng negative 1, ililimit na niya yung position niya into 0. Since yung ating mga servo naman ay ang range ng movement niya is from 0 degrees to 180 degrees. So, dito naman sa increment, kapag lumampas siya ng 180, so, pag naging 181, nililimit niya sa 180 degrees. So, the rest of the code, ganun lang siya. Binago lang natin kung anong joystick ang nakakabit. Kung ano ang position ng ating kinokontrol. Kuwari ito shoulder din yung position, and so on. So yung servo ganun din, yung right. So kung ano kinokontrol mo dito, halimbawa itong waist, dapat servo waist din ang iyo kinokontrol. So sinasuggest ko pa rin na experiment with the code, kasi ito ay pinaka-basic na code for robotic arm na control. So, marami pa kayong pwedeng i-modify dito sa code na ito. And if you want to automate the robotic arm, so, good luck din sa pag-modify nyo ng code. So, at least dito sa ating tutorial na ito, I can show you how to control the robotic arm via this joystick. So, browse natin hanggang baba. So, pare-parehas na yan. So, naglagay lang ako ng 20 dito, delay na 20 milliseconds para yung increment at decrement ng ating position hindi naman ganong kabilis. So, kung gusto niyo pang pabagalin, so, di ba, 1 na yung post increment natin. Kung gusto niyo pang pabagalin, increase nyo lang to ng 100, 200, 50. So, depende sa inyo. So, mas maganda na mag-experiment kayo dito sa project na ito. Kasi there are many possibilities naman dito sa ating robotic arm. So, that's it. So, I hope you like the video. So, if may mga request kayong tutorials about electronic kits, mostly for STEM, so sa mga gusto ng mag-venture sa robotics, chat lang kayo sa aming YouTube dito sa comment section, or pwede nyo rin kaming i-message via our Facebook page, LX Hub.
So if you like the video, please like and subscribe to our channel para mas marami tayong tutorial na magawa, and yung mga tutorial natin mas malayo ang ma-reach natin, kasi parang marami rin naman naghahanap ng mga tutorials na ng mga robotic arm or any kit. So ito kasi for the Filipino students, so Tagalog tayo. So that's it for now. Thank you and bye-bye sa inyo.